May isang bahay sa Misamis Occidental sa Mindanao na tila pinamahayan daw ng mga tuko. Bakit kaya, Kuya Kim? Ano na? Kaya kakapitan daw ng takot ang mga bibisita sa bahay na ito sa Osamis City sa Misamis Occidental. Ang nakatira kasi rito, hindi lang ang pamilya ng tiyuhin ni Ednelito, pati na mga border nilang tuko. Ang pinakamalaki sa mga ito, nagtatago raw sa ilalim ng bubong. Yung malaki, sir, is nasa sandangkal. Habang sa nakasabit namang bag na ito, nagkukumpli ang nagkukumpulang mga tuko. Na-shock po ako nun kasi nagkumpul-kumpulan sila. Sanay na po ako pero takot pa din po. Ang face-to-face encounter ni Ednelito sa mga tuko, nangyari daw nang pinakiusapan siya ng tiyuhin na ayusin ang kubo nito. Yung bahay po, ginigiba namin kasi i-renovate po siya. Pero dahil sa mga nadiscover niya mga tuko, Binigyan po namin sila ng time, sir, na umalis para hindi po sila masaktan pag giba namin sa bahay. matapos pa kaya ni Ednelito ang pinapagawa ng kanyang tiyuhin. Kuya Kim, bakit dumidikit ang mga paa ng tuko? Kuya Kim, ano na? Kaya malupit kung kumapit ang mga daliri ng mga tuko sa halos anumang surface ay dahil sa mga hair-like structure sa paa nito na kung tawagin ay sete. Pero alam niyo ba na hindi pala lahat ng bagay ay kaya nitong kapitan? Hindi pasyadong dumidikit ang kanilang mga paa sa mga basang surface. Pati na sa mga bagay na may non-stick coating gaya ng kawali, sa mga bagay na oily o mamantika o kung ito'y maalikabok. Isa pa sa kakaiba sa mga tuko, ang mga nagagawa nilang tunog. Kaya silang tinatawag na toke or tuko is because of the sound they make, yung tuko. Ang pag-vocalize kasi ng iba't ibang tunog, paraan nila para makapag-communicate sa mga kapwa nila tuko. Ang mga tuko nanganap na rin ang tahanan sa tirahan nating mga tao. Nandito kasi ang ilan sa mga kailangan nila para mabuhay, gaya ng ilaw na siya nag-a-attract ng mga insekto na nagsisilbi nilang pagkain, at tubig na kanilang maiinom at magbibigay ng moisture sa kanilang balat. Tinutulungan nila tayo as pest control eh. Wala naman silang kamandag pero masakit sila mga gat. Samantala ng matuklasan daw ni Ednelito ang lungga ng mga tuko, agad daw ang mga itong nagpulasan. Yung iba nasa puno, yung iba tumakbo na. Bakit sila nagkukumpulan dyan? Tinatawag natin na communal nesting. Nagsishare lang sila ng isang nesting site. Possibly because yung lugar na yon meron siyang ideal condition para mag-lay at mag-hatch ng mga itlog. Sa mga itlog, nasira po yun. Yung mga tuko po ay nagsipulasan po, nabasag po nila. Nakakatakot man ang mga tuko para sa ilan. Meron silang silbi sa ating kalikasan. Kaya wag na wag natin silang sasaktan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.